Okay, so good day. So for this tutorial, tuturo ko po sa inyo kung paano gamitin yung portal natin for eTectonics. So ang gagawin nyo lang po, pwede nyo pong buksan yung browser ninyo. Again, the portal can be accessed through laptop, desktop, or mobile phone. So buksan nyo lang yung browser, then i-type nyo po yung cmitdev.rf.gd/etectonics. Once na i-type nyo siya, ito na yung lalabas na screen niyo. So I already sent your email your username kanina and password. So ipipasok nyo lang dito yung binigay kong username and password. So once na makapasok kayo sa loob, the portal is divided into 3 tabs. So meron ditong pooling, meaning pwede natin ditong i-input yung mga riders or shoppers na wala pang designated na location and kung saan nyo siya i-deploy. And then nandito yung active, kung saan nandito naman yung list of riders or shoppers na meron ng deployment. And then and last one is yung inactive. So sa inactive naman, dito naman makikita yung lahat ng mga nag-resign na or inactive na mga riders and shoppers. So una, dito muna tayo sa pooling. Dito kasi natin i-initialize yung mga incoming riders and shoppers natin na empleyado. So paano yung gagawin natin? Click lang natin yung add new. Pag click natin yung add new, dito natin i-input yung mga fields na kailangan ni portal. So first is the last name. Of course, lalagay ko na muna yung pangalan ko. Then Fernando. Then Borjal. Kung may extension, lagyan nyo siya ng extension. Kung wala, okay lang. Then lalagay nyo rito kung male or female. Then of course, yung birthday. Testing lang muna. Then contact number nung nag-apply. Then email address. Then kung may ATM na siya, kung saan pwedeng ipadala yung sweldo niya, pwede natin ilagay dito. Pero ang alam ko, GCash yung gamit natin. So ilalagay nyo rin dito yung GCash number. Now, pwede tayo mag-insert ng picture dito para ma-recognize natin siya. So, ang gagawin nyo muna, pwede nyong i-save muna yung image dun sa cellphone nyo, picturean nyo siya, or pwede rin namang i-scan nyo, then i-click nyo lang yung choose file. Then, pwede na tayo mag-upload ng picture dito ng empleyado na ini-encode ninyo. Hanap lang ako ng JPEG. Ito, kunyari picture na lang. Ito na lang, kunyari picture. So, once na may picture na, pwede nyo nang i-click yung add record. Again, this is for employee na wala pang designated na client. Pero, kung pag-input nyo ng pangalan, meron na agad siyang deployment information, pwede nyo siyang i-rectang i-type dito kung ano yung position niya, and then kung saan siyang client mapupunta, then date hired. Kapag lagyan nyo ng employment status na reliever seasonal. Again, kung meron ng deployment information, pwede nyo na tong inputan. Pero kung wala pa, doon pa lang siya papasok sa pooling. So itong unang sample ko, lalagyan na natin dito ng deployment information. So pag click ko yung add record, mapapansin nyo, wala siya sa pooling. Kasi nga, since nalagyan na natin siya ng deployment information, nandito na yan sa active. Ayun, sa dulo. Ito na nasa unahan pala. So, ito na yung latest na in-input ko. Kasi nga, naglagay na ako ng client
and position, and kung kailan siya na-hired. Now, kung ang gagawin naman natin sample is yung for pooling pa lang, magsasample ulit ako ng isa. And birthday, then contact number, GCash. Then kung walang picture, okay lang. Pero as much as possible, lagyan natin ng picture. Picturean ninyo yung mismong empleyado. So kapag naglagay na ako dyan, for example, piliin ko yung kanina. Kunyari, pag clinic ko yung add record, since hindi ako naglagay ng deployment information, basically sa pooling yan babagsak. Ayan, nasa pooling siya. So pag clinic mo yung view, lilitaw dito yung information yan. Ayan siya, with the picture syempre na in-upload natin kanina. Then click mo lang yung close details. Now, assuming na nilagay natin siya sa pooling at meron na siyang position or meron ng deployment information for this specific na employee, i-click na lang natin yung modify. Para dito natin i-input sa baba kung ano yung position niya and kung saang client siya madidestino, then at the same time kung kailan siya ma-hired. Then, again, the employment status, lagay nyo siya sa reliever seasonal. Kapag in-update natin yan, mawawala na siya rin sa pooling. So, mapupunta na rin siya sa active. So, yun yung pag-input ng employee from pooling to active. Again, kung pag nag-add kayo ng record, meron na talaga siyang designated na deployment information, i-recta nyo na rito para hindi na kayo mag-encode pa ng additional for modification dito sa pooling, kasi nga once malagyan siya ng position, dito na agad siya babato sa active. Now, the moment na mag-resign yung riders natin, kailangan natin siyang inactive. So, paano naman natin may inactive siya? So, kung mapapansin nyo, meron ditong modify button sa tapat ng mga pangalan niya. So, ang gagawin nyo lang, i-click yung modify. Then, palitan nyo yung reliever status sa baba. Then, date resign. Assuming na ito yung nag-resign, for resignation purposes, ang gagawin nyo, i-click yung resign, then yung date resign. Once i-click nyo yung update, at click nyo yung back, napupunta na siya rito sa inactive. Again, kapag tumalo siya sa inactive, hindi nyo na siya may edit. So, be careful sa paglagay ng inactive ng isang riders. I-call nyo na yung attention ng admin or ng admin, which is ako, para ma-unlock natin to. Do dadaan pa rin yan sa process. Kasi bakit mo siya i-unlock? Tinag mo na siya as resign. So, kasi once resign, hindi nyo na may edit yung record. Another thing na gamit nung active is kung nagpalit ng client. So, ang gagawin nyo lang ulit, i-click nyo lang yung modify. Ngayon, kung nagpalit na siya ng client, palitan nyo lang yung client name dito. Once palitan nyo yung client name, i-click nyo yung update. At click nyo yung back, mababago natin yung client yan. So, two-way yung purpose itong modify sa active tab. The first one is to, if ever na kailangan nyo mag-change ng client or position. Then the other one is for the inactivity. Kung mag-inactive na siya, dito nyo siya itatag as resign. So basically, ito lang naman yung tatlong tab na nandito sa portal. The purpose of this portal is para makapag-generate ng sub.txt naman na gagamitin for payroll. Though, ibang usapan naman yun kasi si Win na yung kakausapin ko regarding doon.